Ngayong araw mga mare, samahan nyo kami na ipa-enroll nga natin si Miss Kulot at ililipat nga natin mga mare yung kubo tulad nga ng suggestion nyo. Bago nga mga mare kami pumunta, pinahatid muna nga namin sila dagol dito mga mare para nga magamit nga natin yung kolong-kolong. Kung dati kasi mga mare ay talaga namang hindi natin nagagamit yung kolong-kolong sa malayuan, ngayon nagagamit na natin dahil nga meron silang lisensya. Malaki rin kasi mga mare yung matitipid natin kapag etong kolong-kolong na nga lang dadali natin dahil may kamahalan din nga yung tricycle. Kaya nga nung mga oras na yan, inaantay na nga namin at bumili na nga sila ng mga bakal kasi ngayon nga sila mga mare maglalagay nga dito. Marami rin talaga nagsuggest na itaas nga yung kubo para sa ganun ay hindi nga agad masira. Siyempre susundin nga namin kayo. Kasi naisip din namin nga mga mare na tama rin naman kayo na dapat nga itaas na muna nga siya para nga hindi siya masira at sayang din naman kung masisira agad. Lalo na nga ngayon mga mare na subukan nga natin dito na kapag malakas ang ulan nagkakatubig talaga at hindi maiiwasan yun. Kaya kahit may tubig dito mga mare, pwede tayo pumunta basta nakataas nga itong kubo natin sa kayo magiging kusina nga dito kahit maliit lang. Ang nakakatuwa nga mga mare yung ginamit na linso na yan ay hindi yung ginamit nga natin dito sa kubo. Eto na nga mga mare, tinitingnan na nga namin yung mga requirements na dadalhin nga namin. Kitang-kita nyo ng mga mare yung laki nga ng tiyan ko, 4 months na pala ako nyan. May kalakihan na nga talaga siya mga mare at halatang halata na nga kapag pit na pit nga yung damit na suot ko. Yung nahihirapan na nga rin ako mga mare, pero syempre ganun talaga kapag may giginanay ka na. Marami nga rin talaga ng huhula na sabi babae nga daw kasi hindi daw nagbabago yung mukha ko o blooming daw ako. Pero sa totoo lang mga mare, nung bata pa talaga ako gusto ko talaga lalaki ang panganay kasi nga gusto ko ipagtatanggol niya yung bunso niyang kapatid kong babae. Kaya lang mga mare ngayon ay gustong gusto ko naman ng babae kasi nga mabibilan ko siya ng maraming damit kasi mabilis siyang mabilihan. At marami talagang mapagpipilian. Kung nakikita nyo nga may unan pang dala si pangit kasi ipapatong ko ngayon dito sa aking upuan. Kasi nga mga mare, marami tayong pupuntahan ngayon at matatagtag ako kaya kailangan may unan talaga. Ito pala mga mare yung dati kong eskwelahan. Dito nga ako nag-aral ng 4 na taon nga mga mare. Abay parang kailan lang, estudyante nga lang ako dito na punong-puno ng pangarap. Ngayon nagpapa-enroll ako ng kapatid ko. Marami nga rin ako dito mga maring memories talaga ng mga high school. Napakagandang memories yun. At eto nga mga mare, nagtanong na lang din kami nga dito kasi kahapon nagtanong na kami dito. Tapos eto na nga mga mare, dala na namin si Bibi at yung mga requirements. Bilis lang naman magpa-enroll ngayon kasi wala pa nga tao. At eto nga mga mare, tinuturuan ko nga si Bibi ko ano nga yung mga isasagot niya. Kaya siya na nga mga mare, pinag-fill up ko nga mga mare dyan para matuto siya kasi grade 11 na nga siya. Bigla ko tuloy mga mare nakikita yung tiyan ko, napakalaki na nga talaga niya. Nakakatuwa rin talaga mga mare na maganito nga makita na malaki na nga si baby sa tiyan ko. Pagkatapos nga nun mga mare, inabot na nga rin namin dito kay ma'am para naman sa ganun ay aalis na nga ulit tayo. Marami rin kasi tayong lakad ngayong araw mga mare kaya kailangan makaaga nga tayong umalis. Sinama ko na nga mga mare sila Onsay para sa ganun may kasama nga rin kami. Glabas nga namin mga mare, may nagpa-picture nga ulit sila ate at yung mga apo niya. Maraming salamat po at shoutout na nga rin po sa inyo. Apakakit nga ng bata mga mare oh. 5 na buwan na nga to mga mare at gustong gusto ko na rin talaga lumabas si baby. Kahit alam kong napakahirap maging isang ina pero ito ngayon nakakatuwa bilang babae. At syempre naiinip nga rin ako mga mare. Kayo rin ba nung buntis kayo, inip na inip kayo? Pagkatapos naman nun mga mare, pumunta naman kami dito sa Vista Mall kasi titingnan ko nga kung meron akong national ID. Aba mga mare, nabuntis na ako lahat-lahat. Wala pa rin yung national ID ko kahit nga lang yung kopya lang. Dinala na nga rin namin mga mare yung kay Dagol para sa ganun kapag kukuha siya ng bangko ay meron na nga siyang ID. Dahil nga kailangan ngayon mga mare kay Meta meron kang bangko sa tin ID. Kaya eto lakad-lakad lang nga kami mga mare at etong dalawang si Onsay tawa ng tawa. Ewan ko ba sa dalawa na yan pag sila nagsama abay walang ginawa kundi tumawa. Paano malaking pagkakamukha ng ugali nila? Parang hindi sila tumatanda pa no, 20 na to si Bibi parang nasa 14 pa nga lang. Kaya marami rin talaga nagtataka kung ano nga edad niya. Kung titinangan nyo nga yung edad ni Bibi talagang hindi na nga siya pang senior, pang college na nga siya. Alang kasi mga mare talaga naman naging sakitin siya nung bata kaya talagang kailangan niya nga huminto. Pagpunta nga namin dun mga mare, ang sabi hindi pa nga daw kuhanan ngayon ng national ID dahil nga naka-down nga daw yung system nila. Palabas na nga tayo mga mare, nakilala nga tayo nila ma'am at eto tinawag nga kami mga mare at maraming salamat po.
Aba, tingnan yung mga mare yung tiyan ko, sobrang laki na nga talaga kung titingnan. Marami kasi nagsasabi na 4 na buwan pero sobrang liit pa nga niya. Madalas kasi ako mga mare magsuot ng maluluwag nga na damit kaya akala nyo ay maliit pa. Well, mga mare, andito na nga rin kami at nadaanan na nga namin tong kahoy kaya eto bumili nga kami ng 2 kahoy. Ito pala mga mare ang gagamitin nga dun sa kabila dahil nga hirap na hirap nga sila dun sa paghahanap nga ng kahoy. Ito kasi mga mare, kahoy ito ng retaso nga ng mga pwedeng panggatong kaya pwede nga ito't maliyab to. Nakatuwa nga lang mga mare na kaya na nga natin bumili ng kahoy dati kasi talaga namang hanap kami ng kahoy. Minsan nga mga mare kapag tag-ulan ay talagang nauubos yung dingding nga namin noon. Hirap din kasi talaga mga mare kapag tag-ulan tas wala kang ipong kahoy. Sa wakas ng mga mare nakapag-enroll na nga tayo sa kapatid ko. Ang next vlog naman yan, bilan nga siya ng mga gamit niya. Naku mga mare, kapag andito ka, ipagpasok mo pa lang ng gate at napakaingay na nga ng mga aso. Abay mga bagong ligo nga sila mga mare, pinaliguan nga ni Kuya Richard. Pagkarating ko niya at magpapahinga lang ako, voice over na naman nga. At eto nga mga mare, pumunta na nga dito sila Naki. Nagpahinga nga lang saglit si Naki tapos pumunta na dito para ihatid nga itong kahoy tapos pupunta na nga at uwi na sila. Oras na rin kasi kami nakarating, mga alas 3 na ata o alas 4. Kaya saktong uwi nga lang din nila mga mare at eto nga dami na nating kahoy dito, hindi na sila mahirapan magluto. Nga ng iba uling na nga lang daw pero mas gusto kasi namin yung kahoy. At eto na nga ulit mga mare yung update sa mga taniman nga ni tatay, malalaki na nga rin sila. Dito na nga lang nila mga mare niligay para nga madali na nga lang nilang kukuhanin, pinatong na nga lang sa hollow blocks. Kaya pala mga mare maputi kasi bigla na naman nga bumuhos ang ulan. Natin mga mare ililipat nga yung kubo. Balak nga namin dyan mga mare kasing taas nga ng kubo nga natin dito. Maganda na nga mga maring itaas to para hindi masira at mabulok agad. Tapos yung pag-aalisan nga ng mga mare ng kubo, doon na nga natin ipapalit nga itong kusina nga natin kahit maliit nga lang. Pasensya nyo na't makala talaga dito mga mare dahil nga marami pa rin ang ginagawa. Wakas nga mga mare, pauwi na nga rin sila ng mga oras nga na to at basang-basa talaga yung daan dahil napakalakas ng ulan. Kung mapapansin nyo nga wala si Kuya Richard, hindi mo na nga siya sumama ngayon, nandun lang nga siya sa atin, nagluto nga siya kanina. Eto pa nga mga mare, sobrang traffic nga talaga dito tulad nga ng sabi ko sa inyo nung nakaraan. Si Kuya Richard nga mga mare, nagluto nga napakasarap na tinola at eto nga niluluto niya ngayon. Eto nga yung bapunan nga natin. Bago nga yun mga mare, pinakuluan muna at hinugasan muna nga ni Kuya Richard etong sayote tas lalagyan niya na nga lang daw ng pechay. Dahil hindi naman nga mga mare nakahingi nga ng talbos nga ng malunggay. Siguro masarap din naman yun, dahon din naman mga mare ang pechay kaya pwede na nga yun. At nga tuwan-tuwa dito, nakatikim lang ng saging oh. Ito pa kasi mga mare yung binili niya nung nakaraan tapos ang pakla nga. Kumukulo na nga mga mare, eto tinignan na nga ni Kuya Richard ulit at eto na nga yung itsura niya. O diba ang sarap ng itsura. Tapos amoy pa nga lang, abay ulam na, tamang-tamang malamig ang panahon nga ngayon. Nga mga mare, kung nag-iisip ka kung ano nga ulam nyo ngayong gabi, ay naku mga mare, masarap ang tinola, promise yan. Pala ang ulam naman natin mga mare ay upo na may sardinas. Kaya si Pangit kumain na nga rin siya at eto na nga mga mare, tara't kumain na nga tayo. Kami nga lang mga mare at tinatawag ko na nga si mama, mamaya na nga daw siya pero sabi nga naman ni tatay kumain na nga daw siya. Si Miss Kulot sa kasi 11 mga mare, tinawag ko na nga rin ng kumain na. Pa rin kasi kapag sama-sama sa hapagkainan kahit ano pang ulam niya napapasarap. Kaya lang ngayon mga mare, hindi na kwentuhan kundi nanonood na nga ng TV. Kami rin talagang barley dito mga mare sa hapagkainan at eto nga naghugas na nga rin ako. Bibigay pa nga rin tayo ng munting regalo basta nakapalo at sinishare ang ating video. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare, paano ba yan? Bukas na lang ulit.